Kung isa ka sa mga OG o matatagal na sa larangan ng pagmumotor, malamang na maunawaan mo ang video na ito kasi kung tatanungin mo yung mga new era na nagkakahilig sa mga motor na ang alam lang na malalakas wow, tiyak natatawanan ka nila o sila ay hindi maniniwala sa iyo. Isipin mo 80cc na motorcycle na kayang tumakbo ng 130 kph tapos yung iba umaabot naman ng 140 kph at kapag nilaro mo naman ang makina aabot naman ng 185 kph ang takbo nito. Pero syempre doon lang tayo sa all stock na top speed, kaya dito nga sa video na to guys is aalamin natin kung sino ba ang motor na ito, ano ba ang specs niya at gaano kalakas ang power output niya. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ng motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page, nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Kawasaki AR80. Well, 90s era nga ang bike na ito. Talaga namang grabe sa performance at ang AR80 is di biro ang lakas nito kahit 80cc lang siya. Ang performance naman niya is parang 150cc na 4-strokes natin sa ngayon. Sa bansang Malaysia, tinatawag nga itong Kawasaki Ninja 80RR. Magnum naman sa bansang Thailand and Kawasaki AR80 naman dito sa Pilipinas and AR Magnum naman sa bansang Argentina. Kung di ka pamilyar sa sports bike na ito, iisipin mo talaga na bakit ganun ang itsura niya. Mukhang hindi na makakasabay sa mga new generation na mga motor yan. Alam nyo pa naman ang mga tao ngayon bumabase sa itsura ng motor, hindi sa makina. At dahil nga 90s era nga ito naghari, isa siya sa legends bike. Kasi guys, ito is nakahanay sa mga 2-stroke engine. Syempre kapag usapang 2-stroke, iba talaga ang power output ng mga yan. Ito yung mga makina na babaran kung babaran, walwal kung walwal, sagad kung sagad. Ngayon, ano ba ang meron kay Kawasaki AR80? Ito nga guys is kargada po ng 79.44 cubic centimeter engine displacement, naka liquid cooled engine na ginagamitan po ng red valve and syempre siya po is naka 2-stroke engine. May iba't ibang model ito, may Kawasaki AR80 LC, may Kawasaki AR80 F. Iba-iba, parang same sa senaryo ni Yamaha Sniper 135 Classic. May sukat nga po na 47mm by 45.8mm o 1.85 inches by 1.80 inches ang kanyang bore and stroke and syempre meron po siyang compression ratio na 7.5:1. Ang kanya nga pong ignition type is naka CDI and ito ang malupit dito guys kasi kahit nga po 80cc lang siya, ang sports bike na ito is naka 6-speed gearbox nga po ito sa kanyang transmission, kaya talagang walwal to walwal ka dito. Okay, uulitin ko po hindi po siya naka 4-speed gearbox na katulad ng iniisip mo ngayon. Gawa ngayon mo lang narinig ang about kay Kawasaki AR80. 6-speed gearbox po siya. Pagdating naman sa kanyang chassis frame, naka steel single saddle nga po ang kanyang chassis frame. Ngayon pag-usapan naman natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga po ito nga is naka-telescopic fork and sa likuran naman is naka-swing arm na ginagamitan po ng monoshock unitrack. Ngayon kahit nga 80cc lang ang bike na ito, mataas-taas din naman ng kanyang power output kasi nga guys meron po siyang maximum power na 10.2 HP o 7.5 kilowatts at 8,500 RPM. And meron naman siya
siyang maximum torque na 8.53 Nm of torque at 8,000 RPM. At para nga guys ma-visualize nyo kung gaano kalakas ang sports bike na ito sa all-stock engine, kaya niya nga pong tumakbo sa bilis na 130 kph. Siyempre sa ganan na power output ng motor, need nito ng maganda at malakas na stopping power. Kaya ito nga guys is ginamitan ng dual piston caliper with single disc 230mm o 9.1 inches na disc. Sa likuran naman guys is siya is naka drum brake, pero may makikitaan din naman ako na naka disc brake dito sa likod. Di ko lang alam guys kung modified na yon ng mga owner o depende sa model ng AR80. Madami kasi itong model guys eh. Comment below guys para sa karagdagang idea, no. Salamat po. Ngayon pag-usapan naman natin ang kanyang mga dimension. Una nga guys, sa kanyang wheelbase may sukat nga ito na 1,196mm o 47.1 inches. Sa kanya naman length may sukat na 1,815mm o 71.5 inches. Sa kanya namang width may sukat siya na 610mm o 24 inches. At sa kanya namang height is may sukat naman na 1,055mm o 41.5 inches. Pagdating naman guys sa kanyang fuel tank capacity, kaya nga po niyang magkarga ng 8 liters sa kanyang tangke. And ito nga guys is naka-carburetor type sa kanyang fuel system. And syempre wala namang nabanggit sa kanyang fuel consumption, pero asahan na natin na malakas nga po sa gas ang motor na ito kasi naka 2-stroke engine, and syempre asahan na din natin na mausok ito. May ilan kasi guys na nagtatanong sa akin saan nabibili yan. Sa ngayon guys is wala na pong nagbebenta nito sa mga motorcycle showroom o kasa. Kahit direct ka pang pumunta kay Kawasaki, di mo na makikita doon. Baka nga di na rin ito kilala ng mga staff doon. Ang motor na ito kasi guys is wala na pong available na gantong type ng engine sa kasa. Tinigil na po kasi ang production nila ng mga gantong kategory na engine dahil sa may mausok na talagang di po pwede ngayon dahil sa sinusunod na Euro standard. Ngayon kung tatanungin mo naman na pwede pa kayang makabili niyan? Yes po, pero timingin na lang guys kasi ngayon guys isa second hand mo na lang makikita ito na binibenta. Magkano naman ang presyo niyan? Depende po sa nagbebenta, pero asahan mo na di din biro ang presyo ng mga gantong bike. Like what I said kanina, ang mga tao ngayon is bumabase sa itsura ng motor para masabi nilang magkano ang halaga nito. Pero syempre kung isa kang OG o matagal na sa pagmumotor at familiar ka sa mga gantong klaseng motor, mauunawaan mo kung bakit ganto ang presyo ng mga 2-stroke engine. Ngayon baka iniisip ng ilan na pinopromote ko ang 2-stroke engine wala na nga sa market, hindi na nga available, kumbaga second hand na nga lang siya. Ngayon guys, hindi ko po ito pinopromote para bilhin nyo. Binibigyan ko lamang po kayo ng information para po malaman nyo rin ang mga idea may kinalaman sa mga gantong klaseng motorcycle. Sa video na ito guys, nalaman natin ang specs, power output, performance, and any information about sa sports bike na ito. Talagang nung unang era, 2-stroke engine talagang hindi basta-basta. Isipin mo 80cc lang natakbo ng 130 kph, samantalang yang ganang takbuhan halos takbo na din yan ng mga 150cc na motor natin sa ngayon. Kaya talagang mga mamaw na motor ang mga nauna na talagang di na mabubura sa history ng motorcycle. And syempre kahit wala na ang 2-stroke engine ngayon, and kung meron man is iilan na lang, di naman mawawala ang mga napatunayan ng mga motor na ito. And syempre isa na din dito si Kawasaki AR80cc. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po.
Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. Pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinansisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po, Ichi Boy. Thank you!